Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong TIN number sa online registration and update system ng BIR or mas kilala sa tawag na OROS. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang oros.bir.gov.ph kasi ito po yung legit na website nila. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa online registration and update system ni BIR or yung tinatawag na OROS. At dahil sa gusto nating i-register ang ating TIN number para makakuha tayo ng online account, i-click lang muna natin ang New Registration. At pagkatapos i-click natin ang As an Individual. After that, may makikita tayong ganito. I-scroll down nyo na lang po hanggang sa makita ninyo yung Create Account. At dahil sa gusto natin kumuha ng BIR ID or TIN ID, kailangan muna nating mag-create ng account. So i-click natin ang Create an Account. At may makikita po tayong Terms of Service and User Agreement ng OROS. So scroll down nyo na lang po yan pababa hanggang sa makita ninyo ang kulay pula na ganito. At pagkatapos i-click nyo na lang po itong box katabi ng I have read about the terms and condition. At kung may check na, punta na tayo dito sa baba, then i-click natin ang agree. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-create ng OROS account. So i-click lang natin ang taxpayer at pagkatapos i-click lang natin ang with existing TIN. So next time guys, ituturo ko yung without existing TIN. Pero ngayon yung ituturo ko muna is yung with existing TIN. So yun po yung i-click natin. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng TIN number. So dito kung ano yung TIN number ninyo, kadalasan 12 digits yung TIN number natin. Pero huwag nyo na pong isali yung panghuli. Kadalasan 000, yung 30 sa dulo. Huwag nyo na pong isali. Yung first 9 digits lang po yung ilalagay ninyo. Kasi nung pinilapan ko lahat, nilagyan ko ng 12 digits. Pagka-click ko dun sa baba, may nakita po akong pula dito sa taas at hindi po ako nakaproceed. Kaya tinanggal ko po yung 30 sa dulo. Yung first 9 digits lang ng TIN number yung nilagay ko. At kung okay na, punta na tayo sa baba sa paglalagay ng first name. At dito sa baba may makikita kayong I have no middle name. So kung wala kayong middle name guys, i-check nyo po yung box katabi ng I have no middle name. Pero pag meron kayong middle name, huwag nyo na pong galawin yan. At dahil sa meron kayong middle name, ilagay nyo na lang po yung middle name ninyo. Pagkatapos ilagay nyo din po yung last name dito sa baba. At pagkatapos punta na tayo dito sa paglalagay ng suffix. Kung may junior kayo, senior, the third, the fourth, ilagay nyo lang po. Pero pag wala, i-click nyo po ang NA. So kagaya sa akin, wala akong suffix, so NA yung kinlik ko. So kung okay na, i-click nyo po ang okay. At pagkatapos punta na tayo sa baba sa paglalagay ng date of birth. So piliin nyo na lang po kung kailan kayo pinanganak. At kung okay na, i-click nyo po ang set. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng civil status. So pumili lang kayo kung single ba or married. Kung okay na, i-click nyo na po ang okay. At next is yung gender. So alam nyo na po yan kung ano ang gender ninyo. At i-click nyo na lang po ang okay. At next dito tayo sa pinaka-importante sa lahat, ang paglalagay ng email address. Make sure po yung email address na ilalagay ninyo, yung email address na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng TIN number. Kasi kailangan po nilang mag-send ng OTP doon sa email address na naka-register sa inyong TIN account. And make sure active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo dito kasi magsisend sila ng OTP doon. At kung okay na at nalagay nyo na po, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng password at confirm password. So dapat po yung password na ilalagay ninyo at least 12 characters po. Pwedeng lumagpas ng 12 basta hindi lang po bababa. At dapat may number, may letra, may malaki at maliit na letra, tapos may special characters kagaya ng asterisk, underscore, ganyan, ipapakita ko na lang po. So dapat po yung password na gagawin ninyo, meron kahit isa sa mga nandito po. Kagaya niyan, number sign, yung dollar sign, percent sign, ganyan. Dapat meron pong ganyan kahit isa lang po. At kung okay na at nakalagay na kayo, i-click nyo na po ang box katabi ng I am not a robot. At kung may check na, i-click nyo na po ang register.
At kung pagka-click ninyo ng register at may makikita kayong ganito na hindi daw active yung TIN number na nilagay ninyo, mas maganda pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar para matulungan po nila kayo or tumawag kayo sa hotline nila. At kung pagka-click ninyo ng register at ganito yung makikita ninyo, email address has not found, our system detected that you have unupdated contact information. So, hindi na po updated yung contact information ninyo. So, kailangan yung pumunta sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. So, mag-fill up lang kayo ng S1905 na form. Tapos, kumuha kayo ng number doon na kagaya nito. At antayin nyo lang tawagin yung number ninyo. So, ibigay nyo na po yung S1905 na form ninyo para ma-update na po yung contact information ninyo doon. At huwag mag-alala kasi ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng S1905 na form online para mapilapanan niyo bago kayo pumunta doon, or ituturo ko din sa inyo kung paano mag-email sa inyong RDO branch ng update information para ma-update na yung information niyo through online. So balik na po tayo dito. Kung pagka-click ninyo ng register at may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng link doon sa email address na nilagay ninyo, so pumunta na kayo sa inyong email address. So ayun na nga, may nakita akong ganito sa email ko. So dapat daw within 24 hours ay na-click ko na yung link para maging successful yung pag-verify ng aking account. Pero kung hindi, unsuccessful daw yan within 24 hours na hindi maklik. So i-click na natin ang verify your account. Ito po yun. At pagkatapos may makikita tayong ganito, congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. So i-click nyo na lang po ang okay. So dito magla-login na tayo. So ilagay natin yung email address na nilagay natin kanina pagkatapos yung password na ginawa natin. At kung okay na, i-click na po natin tong box katabi ng I am not a robot. At kung may check na, i-click na po natin ang login. At pagkatapos makakapasok na po tayo sa ating Oros account online. So dito pwede na po kayong mag-update ng information ninyo. Pwede kayong mag-secondary registration. Pwede din kayong mag-register ng branch or facility. Tapos pwede din kayong kumuha ng digital TIN ID. And by the way guys, may nagawa na pala akong video kung paano kumuha ng TIN ID online. Lalagay ko na lang po yung link sa description box. Hanapin nyo na lang po doon. At sa mga wala pa pong TIN number, may ginawa na po akong video kung paano kumuha ng TIN number online. Check nyo lang din po sa description box. Ilalagay ko na lang po yung link doon kasi may video na po akong nagawa dyan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!